Today, gagawa tayo ng masarap na beef nacho recipe. Kaya naman, simulan na natin. So, meron ako ditong beef sirloin. So, 1 kilo siya. Niluto ko na siya pressure cook sa kumukulong tubig, 3 liters lang. And then, nilagyan ko siya ng star anise, bawang, sibuyas, half lang. Tapos, meron ding half cup ng soy sauce. And then, syempre, beef sirloin. So, 1 kilo siya. Bago ko takpan yung pressure cooker, pinakuluan ko muna siya. And then, nung sumipol na, saka ko lang tinimeran ng 30 to 35 minutes or hanggang lumambot siya. So, ganito siya. Ngayon, na-cool down na. So, hinihimay-himay ko siya para sa lulutuin natin mamaya. Yan, himay-himayin lang natin yan. Ngayon, lulutuin na natin yung ating beef. Naglagay na ako ng mantika dito sa aking maliit na wok. So, 1 tablespoon hanggang 2 tablespoons ng mantika lang. Then, ilalagay natin or isosaute natin yung ating white onion. 1/4 lang nung isang buo kung malaki. Kung maliit naman, kahit isang buo na. Saute lang natin to hanggang mag-transparent or translucent yung color. Ngayon, lalagay ko naman yung 4 cloves ng garlic. Tapos, lalagay ko rin 70 grams nung ating tomato paste. So, ihalo muna natin dito yan. Tapos, saka natin ilalagay yung ating pulled beef. Haluin lang natin hanggang ma-blend yung tomato paste tsaka yung onion and garlic dito sa ating beef. Ngayon, lagay na natin yung ating 2 teaspoons yung cumin powder at saka yung chili powder. Yan, 2 teaspoons sila. 2 teaspoons din ng garlic powder. Optional naman yung garlic powder natin. No? Tapos, meron ako ditong 1/4 cup ng brown sugar. Sa brown sugar, optional din yung dami. Pwedeng 1/8 cup lang, pwede namang 1/4 cup. Depende po sa preference ng tamis ninyo. Halo-halo muna natin. Tapos, syempre, para hindi siya dry, so, meron ako ditong yung pinaglutuan nitong ating beef, no? Yung ating beef stock. Kumuha lang ako ng 1 cup, then naglagay lang ako dito ng half cup. Tapos maglagay tayo dito ng black pepper. Salt naman, depende to taste na lang po, pwede kang maglagay later kapag natikman mo na. Kasi since meron na tayong mga powders, chili powders, garlic powders, cumin, so meron ng lasa yan, no? May blended na yan na salt din. Tapos, may alat pa coming from dun sa pinaglutuan natin or yung stock. Tikman natin. Pero parang kulang sa alat nga. Lagay ko na tong lahat ng stock. Kuha lang ako ng konting rock salt. So, pag okay na sa yung timpla, kung gusto mong masosi siya, yung hindi siya dry, no? Okay na to. Huwag mo nang in-inin pa. Pero kung gusto mo naman na talagang naghihiwala yung dry na dry siya, pwede mo pang in-inin to habang hinahalo-halo. Sunod naman na gagawin natin ay ang ating cheese sauce. Kaya dito sa ating sauce pot, maglalagay muna ako ng 1/4 cup ng all-purpose flour. So ito ilulutuin ko muna hanggang sa maamoy ko yung aroma ng flour. Hindi siya dapat na mag-brown. Kaya halu-haluin natin. Okay, pag naamoy na natin yung aroma ng ating flour, lagay ko naman 1/4 cup din ng unsalted butter. Haluin lang natin hanggang makaka-create siya ng roux. Tapos, unti-unti kong ilalagay yung 2 cups ng milk. Pwedeng evap, pwedeng fresh milk. So, dapat dito wala na siyang buo-buong flour. Haluin natin. Then, lagay ko yung half nung 1 bar or 165 grams ng cheddar cheese. Pwede rin quick melt cheese. Tapos, unti-unti nating lagay din yung ating 1 tablespoon hanggang 1.5 tablespoon ng cheese powder. So, unti-unti lang muna hanggang sa mawala yung buo-buo niya. So, haluin lang natin hanggang magtiken na yung ating cheese sauce. At kapag malapot na ang ating cheese sauce, ayan o, ganda. So, tanggalin na natin sa apoy at palamigin muna natin. At kompleto na ang ating pang nacho beef. Meron tayo syempre ditong nachos. May hiniwa na ako ditong lettuce. Tapos white onion, kamatis, red cheddar, tsaka mozzarella cheese. At syempre yung ating beef. At yung pinalamig natin na cheese sauce na nilagay ko dito sa piping bag para maganda ang pag-drizzle natin mamaya. So ngayon, malinis po ang aking kamay ha. Maglalagay na ako dito ng nachos. Yee.
So, pwedeng layer siya kasi para hanggang sa ilalim, merong nakakain na beef, no? Na mga sauces. Yun karaniwan ang ano natin ang kulang sa atin Yung nasa taas, loaded na loaded. Pero pagdating sa ilalim, di ba, pag umu-order tayo, puro chips na lang. So, syempre, dahil nga nagluto tayo dito, gawin natin special yan. Tapos, lagyan na natin ng mga gulay pa lang dito. Para kahit nasa ilalim, hindi nag-aagawan. Diba? Yan. Tapos, white onion. Tapos, yung ating cheese sauce. Mag-drizzle na tayo dyan. Yun. Again, for the next layer, tatakpan natin yan. Lagyan natin ulit ng beef dito. Take note lang, kapag pala naglagay kayo ng asin sa inyong beef, make sure na hindi siya ganun kaalat kasi meron pa tayong mga cheese, 'di ba? Para hindi naman umay yung ating nacho beef. Kamatis. Sarap ang madaming kamatis at syempre yung ating sibuyas, white onion. Ayan. At syempre, maglalagay na tayo ng ating red cheddar. Pwede naman na cheddar cheese lang, tsaka mozzarella na cheese. Yan. Lagyan natin on top ng beef. Ating pulled beef. Yan. Yun, no? Kaya ako nasabi na optional yung ating mozzarella cheese kasi depende sa'yo kung meron kang or gagamit ka ng torch. Ito po yung torch. So, dahan-dahan lang paggamit nito. Yan. Iba-blow torch kasi natin yan. Susunugin natin yung ating mozzarella para meron siyang smoky na effect or taste. Okay. At ito na ang ating nacho beef. Titikman, syempre. Buti na lang talaga, hindi ko inalatan yung aking beef. Medyo sakto lang yung lasa niya kanina Kaya, nag-blend yung mga cheese. Kasi ang dami nating cheese, di ba? May red cheddar, may moza, may cheese sauce, di ba? Ang sarap pa ng pagka-smoky flavor niya gawa ng tinorch natin. So, pwede mo rin yun i-torch. Kaya naman, itry mo na rin gawin sa inyo lalo na pag weekends o kaya mga special occasions. At syempre, kung gusto mo naman gawing pang negosyo ito, pwede mong i-check yung aking nachos recipe na pang negosyo dito. Hindi lang isang way yan kundi tatlo. O, di ba? O kaya naman, i-click mo yung link sa description ng video na to. Kung nagustuhan mo naman yung aking mga ginamit dito sa kusina, let me know in the comment section para naman mabigyan kita ng link kung saan mo yan pwedeng ma-check out. Like and share this video and follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga pampamilyang recipes natin.